paalala ko sa inyo, it's a woman's job to protect the relationship. Dahil sa ating mga lalaki, ang poprotektahan natin ay sila. Ulitin ko, ang kailangan natin protektahan pagdating sa relationship ay yung babaeng pinili natin. Kahit sa sarili nila, we need to protect them. Dahil ang babae madalas nanggagaling sa feelings nila. So kung ang babae nanggagaling sa feelings nila, pwedeng masabotahe ng mga babae yung relationship nila nang dahil lang sa emotions nila. Hey, what's up mga ropa? Magandang gabi sa inyong lahat. Dito po ang inyong lingkod, Suplado mo to. Okay mga ropa, bago tayo umuwi, of course meron akong paparinig na video sa inyo or papapanood, pero habang pinapapanood ko sa inyo, magpapahangin muna tayo. Alright. Yun. Okay, sige mga ropa, pakinggan nyo to. Wait lang ha. Grabe yung ano natin, apakaligabok ng motor natin. May ginagawa kasi sa parking Eto, pakinggan nyo mga ropa. Question, sa mga girls, pag kayo may boyfriend na, meron ba kayong conscious effort na umiwas din sa mga lalaki sa pakikipag-usap, sa mga ine-entertain na chika, sa mga bumabate, lalo na't alam nyo kung merong something, may conscious effort kayong umiwas at no, I won't entertain this talk, this conversation? Yeah, syempre. Iwas ka talaga. Kasi you protect not just your space, but as a couple, yung space yung dalawa. Kahit wala ka namang ginagawang masama. Yeah, oo. Respect. It's a Respect. sign of respect to your partner. Yeah. Tama yun. Ikaw, MC, babae ka ba? Hindi nga eh. Hindi tayo babae. Mga bakla tayo. Sabi ni Christopher Min, kaya huwag kang maarte-arte. Hindi ka babae, mga bakla kayo. Bakla. Inabutan kayo sa kalesa. Ganon sabi. Ikaw, Kay. Ako marami kasi akong kaibigan na lalaki. Siyempre, dito pa lang sa showtime, di ba? So, I think naaayon din na ang pinili kong partner ay somebody na secure. Yeah, Para iba yung ikaw- close friends, Oo. Ay, Eto, parang alam mo, ka-ex mong ka-MU, lalaking may gusto sa'yo. oh my gosh. Nasagot ka ba pag nag-message Yeah. yun? Parang Korean drama star man. Hindi, wag. Parang delikado. Okay mga ropa. So tama. Tama yung sagot ni Bella Padilla. Kailangan mo talagang umiwas or protektahan hindi lang yung sarili, kundi pati ang yung relationship. Kasi hindi worth it, ladies, na makakuha ka ng attention at ang kapalit nun ay yung pwedeng mawala ng tiwala yung lalaki sa buhay nyo o yung lalaking pinili nyo, nakarelasyon nyo. Kasi sayang binigyan kayo ng relationship ng isang lalaki, tapos sasayangin mo lang na dahil sa atensyon na binibigay ng ibang lalaki. That's very stupid, di ba? Lagi niyong tatandaan, dapat marunong kayo magpahalaga sa mga bagay na binibigay ng mga kalalakihan sa inyo, lalo na ang lalaking pumili sa inyo. Kasi hindi sa lahat ng oras lagi kami makikilala or makikita mga lalaki na willing magbigay ng relationship sa inyo. Ulitin ko, hindi lahat ng lalaki ay kaya magbigay ng relationship sa inyo. Maniwala kayo sa akin. Yung iba gusto lang kayo birahin, yung iba gusto lang for experience, yung iba tine-check lang kung may potential kayo na maging mabuting girlfriend. Karamihan ng sim na lalaki willing magbigay ng relationship. Pero alam naman natin, pag ang lalaki may diskarte or may game, kadalasan hindi naman relationship kagad ang habol sa inyo, di ba? And alam natin na pag ang lalaki may game, mas magaling mag-stimulate ng emotions, di ba? Tara, tuloy natin mga rapa. Puta, natagalin tayo dun sa gulong natin. Instead na balagdagan yung hangin, putya, pahigop mali yata yung saksak natin or may mali yata dun sa pinaka yung pin, parang parado yata. Anyway, so yun, balik tayo mga ropa. So yun nga, dapat naman talaga ang babae pag nasa relationship na, hindi na siya nakikipag-usap kung kani-kaninong lalaki. Marami, lagi natin ito sinasabi, marami siyang dapat gawin. Hindi na pwede yung ginagawa niya before nung single siya. Kailangan niya nang sumunod or mag-submit dun sa lalaki na pinili niya, di ba? Kasi it doesn't make sense na pinili mo yung lalaki tapos lalandi ka pa sa iba or makikipag-usap ka pa sa iba, di ba? It shows lang na wala kang respeto sa kanya.
wala kang respeto sa relationship nyo, di ba? Yun ang pinakamali nyo gagawin, ladies. Kasi sinasayang nyo yung oras nyo. Biruin nyo, magpapamembang kayo sa tao na binigyan nyo ng relationship. Tapos biglang lalandi ka sa iba. Ano ginagawa mo? Ini-enjoy mo yung pagiging ano mo? Pagkababae mo? Tsaka hindi worth it. Ulitin ko, ladies, hindi worth it na lalandi ka para lang sa atensyon ng mga lalaki. Eh di sana hindi ka muna nagjowa kung gusto mo lang pala ng atensyon. Gets? Ngayon, kung nakuha ka sa pilit, kasalanan mo pa rin. Kagaya nung last content natin, di ba? Ano sinabi ko? Hindi tataas ang body count ng isang lalaki kung walang bubuka ka sa kanyang babae. Ulitin ko, hindi tataas ang body count ng lalaki kung walang bubuka ka sa kanyang babae. Kasi nga, babae pa rin nagdidesisyon kung gusto nilang bubuka ka sa lalaki. Gets? Kasi ladies, wala naman kaming control sa pagbukakaan nyo sa amin. At the end of the day, kayo pa rin na magdidesisyon. Ang tanging may control kami is yung ma-attract namin kayo. Gets? Pero pagdating sa pagbukakaan nyo, it's your decision, not us. Hindi kami ang may desisyon nun. Diba? Kaya nga lagi ko lang sinasabi sa mga lalaki, always make yourself attractive. Pero wag na wag kang hahabol sa babae. Kasi maling-mali na humabol sa babae. Kasi doon pa lang, hindi na namin kayo ma-attract, di ba? Ayaw nyo na ang lalaki, hinahabol-habol kayo. Ayaw nyo ng lalaki, umaamin sa inyo. Gusto nyong umamin ng lalaki para malaman nyo na sigurado kayo may gusto sa inyo yung lalaki. Di ba? Pero it doesn't mean na pag umamin sa inyo ang lalaki, relationship na kaagad ang kasunod nun. Kadalasan, napupunta sa friendzone ng lalaki. The best time na natutuloy ang isang relationship is pag umamin na yung babae. Ano ba tayo? Mahal mo ba ako? Nakikita mo ba ako na girlfriend mo? Girlfriend mo ba ako? Sabi mo nga sa akin na you love me. Say I love you to me. Di ba? Pag ganun na ang sinasabi ng babae, ibig sabihin, sure na talagang gustong gusto ka niya at mataas na ang attraction niya sa Europa. Gets? Balik tayo. Ladies and gentlemen, paalala ko sa inyo, it's a woman's job to protect the relationship. Dahil sa ating mga lalaki, ang poprotektahan natin ay sila. Ulitin ko, ang kailangan natin protektahan pagdating sa relationship ay yung babaeng pinili natin. Kahit sa sarili nila, we need to protect them. Dahil ang babae madalas nanggagaling sa feelings nila. So kung ang babae nanggagaling sa feelings nila, pwedeng masabotahe ng mga babae yung relationship nila nang dahil lang sa emotions nila. Maliwanag? Kaya nga andyan ka, Ropa, para elite siya. Kaya nga gusto ng babae yung confident na lalaki or yung superior na lalaki or yung the best na lalaki. Kasi alam niya na yun ang pwedeng mag-lead sa relationship or yun ang aasahan niya mag-lead sa relationship. Hindi na ikaw ang lalaki tas aasa ka na siya yung mag-lead ng relationship nyo. That's bullshit. Di ba? Kahit siguro naman ikaw ang babae, hindi ka rin papayag na ganun. Kasi paano mo mafe-feel yung pagkababae mo? Or paano ka mapupunta sa pagiging feminine mo kung ikaw ang maglilid ng relationship? Diba? Unang-una, sarili mo, kailangan mo i-lead. Pangalawa, yung relationship nyo. Pangatlo, yung taong kasama mo sa buhay. So, ang dami mong dapat i-lead. So, ikaw bilang lalaki ang may kakayahan nun. Hindi yung babaeng pinili mo. Kaya kayong mga lalaki kayo, pukin ang ina, stop being fucking simp. I know it's fucking hard to be in a relationship or to lead a woman. Kaya nga huwag kayong pipili ng babae na kayo yung patay na patay sa kanila. Piliin nyo yung babae na patay sa inyo. Dahil yung mga ganong babae madaling i-lead kesa sa mga babae na pinahihirapan kayo. Or yung hindi nagre-reply agad-agad sa inyo. Or yung alam mo naman na hindi ka ganong type, ikaw lang tong patay na patay. Diba? Kaya madalas na-take advantage kayo tapos magre-reklamo kayo sa social media. Magpapacomfort kayo sa social media. Diba? Hindi gawain ng totoong lalaki yan. Ang totoong lalaki, dapat alam mo sa sarili mo na risky makipagrelasyon sa babae. At kasama yon. Kaya nga, hindi ka dapat basta-basta agad magbibigay ng relationship. Uulitin ko, tayo ang magpoprotekta sa babaeng pinili natin. At babae ang magpoprotekta sa relationship dahil ikaw ang may hawak ng relationship at binigay mo sa kanya yon. Kaya dapat
Trabaho niya na protektahan ng relationship na binigay mo sa kanya. Maliwanag, hindi yung lahat ikaw ang gagawa o ikaw ang kikilos para sa inyong dalawa. Kasi isang malaking katangahan yun. Yung tinatrato mo na prinsesa ang babae, yes, masarap sa pakiramdam yun. Pero hindi lahat ng babae natutuwa sa ganun. Yes, oo sa umpisa dahil feeling nila babaeng babae sila. Pero once na ang babae wala nang ginagawa para ma-earn yung mga binibigay mo, end up nyan, pwedeng hindi na nila ma-appreciate lahat ng ginagawa mo. Pwedeng yung pagtrato mo sa kanya ng prinsesa maging normal na lang sa kanya at ma-realize niya na naboboard na pala siya. Gets? Kaya mga ropa, hanggat maaari, huwag niyong itrato ang mga babae na parang prinsesa. Hanggat hindi niya napapatunayan yung mga bagay or naibibigay yung mga bagay na kailangan mo sa relationship niyong dalawa. Uulitin ko, andyan ka para protektahan siya. At andyan siya para protektahan ang relationship na binigay mo sa kanya. Maliwanag? Kaya nga pag nasa relationship na siya, hindi na pwede pakikipagkaibigan sa lalaki. Hindi na dapat siya nakikipag-text sa lalaki. Wala na dapat following or adding new friends on social media, lalo't lalaki. Gets? Dahil yung atensyon na binibigay mo ay enough na para maging masaya siya. Pero kung hindi pa yun enough, then ibig sabihin, hindi kanya nakikita na pang long-term relationship, ropa. Gets? Gumising kayo mga ropa sa mga babaeng nagte-take advantage sa inyo. Maliwanag ba? Uulitin ko. It's a fucking women's job na protektahan ang relationship nyo. Okay? Ikaw ang nagbigay ng relationship sa kanya. Ngayon, trabaho niya para protektahan yun.